depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Meron ng ibang ex mo and probably this is one of the reasons kung bakit ka na-frustrate, kung bakit ka nagsiselos, kung bakit ka nakakaramdam ng bitterness at insecurity. Dahil meron na nga siyang iba, so you feel so disappointed about this dahil nakakita na siya ng iba at iniisip mo ngayon na masaya na siya. You know what? Kung gusto mong mabara yung ex mo o mapahiya siya sa paghahanap niya ng iba, wala ka namang ibang way kundi self-love lang talaga. Yeah, kung talagang mahal mo ang sarili mo at siya, humahanap siya ng ibang tao para lang pagtakpan niya yung paghihiwalay niyong dalawa. Humahanap siya ng rebound para iligtas yung sarili niya. And at the same time, dun sa rebound na hinanap niya, lalo lang niya pinoprove na wala siyang kakwenta-kwenta. Kasi kailangan pa niya ng rebound di ba? Kailangan pa niya ng sasalo sa kanya. Samantalang ikaw, hindi mo kailangan yan. And at the same time, kapag humanap yan ng kung sino-sino man para ipalit sa'yo, ano ngayon, di ba? Kung ginagawa niya yun, just in order for him or her na makamove forward sa nangyari, para malimutan ka, para ipakita sa'yo na kaya kitang palitan, kaya kong humanap ng iba. Kung yan yung mga rason niya para masabi niya sa sarili niya na masaya siya dahil nagkaroon ng breakup, ang pinakamagandang gawin doon, wala. Mag-self-love ka lang. Mag-self-love ka lang and through that way, mapapatunayan mo sa ex mo na hindi mo talaga siya kailangan at all. But the question is, kaya mo bang i-self-love ang sarili mo? Kaya mo ba siyang mahalin after ng breakup? Kaya mo bang wag gumante? Halimbawa, nakahanap siya ng iba, tapos hahanap ka din ng iba para pakasopal-pal sa kanya. Ganun ba yung pagbabara? Hindi ba away bata yun, tapos nag-i-involve kayo ng ibang tao para lang masabi nyo na tama kayo at kaya nyo mabuhay na wala sila? Ito, papalitan kita ng bago, papalitan kita ng isang mas better sa'yo. I know the fact na magandang palitan ng ex mo na mas better sa kanya. Pero kung humahanap ka lang ng rebound, at ang origin o ang ugat ng dahilan mo o mission mo para humanap ng iba, ang ugat nun is yung bitterness mo lang sa ex mo. Magtigil ka. Para kang bata kapag ganyan. Ang pinakamagandang gawin mo kapag nakahanap ng iba yung ex mo, wala. Mahalin mo ang sarili mo, yun lang. At yun, sapat na napambara yun. Dahil kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka maapektuhan kung may iba siya at hindi ka masasaktan kung may iba siya. From the word itself, mahal mo ang sarili mo. Ngayon, kung gusto mo mahalin ang sarili mo, bibigyan kita ng tip. Lagyan mo ng mission yung sarili mo sa buhay. Mission mission. Dapat may ganun ka, meron kang mission sa buhay mo. At yung mission na yan, gusto mong gawin, purpose, plano, goal yan. Pero kapag kasi sinabi nating mission, mas mabigat pa yan sa salitang goal Mas mabigat pa yan sa salitang plano. From the word itself, mission. Pwedeng pangarap mo yan. Pero yung mission na yan, yan yung tatapusin mo at gagawin mo at dyan ka dapat ma-obsess. Dyan mo dapat uubusin ng oras mo. Dyan ka dapat mai-in-love sa mission na yan. At yan ang tatapusin mo no matter what will happen. At kahit ang ex mo, abala ngayon sa bago niya, wala tayong pake doon. Focus tayo doon sa mission mo dahil yun ang tunay na mahalaga. Balik ka kung saan ka nagsimula. Balikan mo yung purpose mo. Balikan mo yung mission mo. At ngayon, kung wala ka pang kadahilanan, wala ka pang purpose sa buhay, yan, problema mo yan. Sesermonan kita ngayon. Ano ka ba nung pinaggagawa mo sa matagal na panahon, di ba? Tagal mong nabubuhay sa mundo, hindi mo alam ang mission mo. Imagine that. Nabuhay kang para kang tanga. And right now, I want you to write down your mission sa life mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Doon ka mag-focus, doon mo ubusin ang panahon mo, yun yung mahalin mo. And through that way, mas lalo kang mai-inlove sa sarili mo. Dahil habang ginagawa mo ang mission mo, alam mo na nandoon yung halaga mo. And I'm just teaching you this kasi ito ang pinaka-effective way. Or ito lang naman talaga yung way. Ewan ko lang sa inyo bakit ang dami yung ways. Pero ito lang talaga yung way para masabi mong mahalaga ka. At ito lang talaga yung way para maging masaya ka. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kasaya ang mga relationship. Ewan ko,
I mean, masaya ang relationship pero sana wag niyo akong ma-misinterpret. Pero yung ganun talaga kasaya ang relationship, hindi. Hindi ganun yun. Hindi umiikot sa kasiyahan ng relationship hindi umiikot ang kasiyahan para lang sa relationship. Ang tunay na kasiyahan is yung ginagawa mo yung mission mo at purpose mo sa buhay. And all you need to do is just to believe me. Okay? Dahil yan ang nagpapasaya sa akin at alam ko yan ang magpapasaya sa'yo. Dahil yan ang totoo, yan ang tunay na aral na dapat mong matutunan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pakikipagrelasyon sa ibang tao o pakikipagrelasyon sa opposite sex or kung sino man yan. Ang buhay ay hindi tungkol sa ganun. Kaya kung gusto mong mabuhay ka tungkol sa purpose mo, tungkol sa mission mo, tungkol sa kaya mong gawin. Huwag mong sayangin ang oras mo kakaisip sa tao na, hey, ex ko, love na love ko, ex ko. Hayop na to. Okay. So, yun lamang ngayon, okay? Sa lahat ng gustong humingi ng advice, bago kayo mag-no contact rule, gaya ng sinasabi ko lagi, just give us a message. Tanungin nyo muna kami para ma-apply natin siya na maayos, okay? Thanks for watching.